Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasaang sulok ka man ng bansa, kasama ka sa aming misyon ang ibahagi ang good news. Sa programang hindi lang basta balita ang hatid, kundi mga kwentong puno ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live tayo sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Rovic Manuel at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating The Better News ngayong araw, mahigit 4,000 job seekers hired on the spot sa Job Fair ng Dole noong araw ng Kalayaan. Department of Agriculture maglalaan ng higit 2 milyong dolyar na pondo para palakasin ang exportation ng mga produktong pang-agrikultura sa bansa. Love Laban Pride Festival 2026 kasado na sa June 27 sa UP Diliman. Patafa to Korea Partnership para sa pagpapaunlad ng mga atletang Pinoy, suportado ng PSC. At Tony Gonzaga, may pa-baby shower para sa kapatid na si Alex. Sa ating unang The Better News ngayong araw, aabot sa mahigit 4,000 job seekers ang na-hire on the spot sa isinagawang nationwide trabaho agad fair ng Department of Labor and Employment o DOLE noong ika-128 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Magbabalita dyan si James Galange. Tinatayang na sa mahigit 4,000 job seekers na nabigyan ng trabaho sa idinao sa Nationwide Trabaho Agad Fair ng Department of Labor and Employment o DOLE kasabay ng pagdiriwang ng ika-128 taong anibersaryo ng araw ng kasarinlan. Ilan sa mga na-hire on the spot ay mga production operators, sales associates, baggers, packagers, customer service representatives at iba pa na mula rin sa iba't ibang industriya. Ayon kay DOLE Secretary Francis M. Tolentino, may tuturing umunong major success ng naging programa ng kagawaran matapos makakuha ng pinakamalaking immediate hiring turnout kumpara sa nakalipos na 3 taon. Ayon sa DOLE Bureau of Local Employment, mas mataas ng halos 1,000 ang itinaas ng bilang ng mga na-hiring kumpara noong 2025 at yung taon din ang may pinakamaraming pumunta sa 61 job fair locations sa buong bansa. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Lumagda naman sa isang kasunduan ang Commission on Higher Education at Department of Health para sa pagpapalakas ng healthcare workforce dito sa Pilipinas. Layunin ng naturang partnership na matiyak na nananatiling makabago ang mga academic programs at patuloy itong tumutugon sa healthcare system ng Pilipinas. Ang mga dapat nating malaman sa The Better News ni Millie Borja. Nagkaisa ang Commission on Higher Education o CHED at Department of Health o DOH upang palakasin ang paghahanda at pagpapaunlad sa mga susunod na henerasyon ng mga healthcare professionals sa bansa. Ito ay matapos nagdaan ng dalawang ahensya ang isang Memorandum of Understanding. Ang kasunduan ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tugunan ang kakulangan sa healthcare workforce habang patuloy na pinalalawak ang akses sa mga serbisyong pangkalusugan sa ilalim ng Universal Healthcare Act. Pinangunahan ni CHED Chairperson Dr. Shirley Agrupis at DOH Secretary Dr. Teodoro Herbosa ang paglagda sa kasunduan na lalong magpapatibay sa koordinasyon ng dalawang ahensya sa pagpapaunlad ng mga programang pangkalusugan sa mga pamantasan. Layunin ng kasunduan na matiyak na ang health-related academic programs ay mananatiling makabago, napapanahon at tumutugon sa patuloy na pagbabago ng pangangailangan ng healthcare system ng bansa. Ayon kay Agrupis, nagsisimula sa mga tao ang kalusugan, kaya mahalagang palakasin ang ugnayan ng edukasyon at ng health sector upang maihanda ang susunod na henerasyon ng mga Pilipinong health professionals. Sa ilalim ng MOU, magtutulungan ng CHED at DOH sa pagpaplano at pagpapaunlad
pagpapaunlad ng health workforce, pagpapabuti ng kalidad at kaugnayan ng mga health-related courses, at pagpapalakas ng mga polisiyang nakabatay sa pananaliksik at ebidensya. Inaasahan ding makatutulong ang partnership sa pagpapatupad ng universal healthcare sa pamamagitan ng pagtiyak na may sapat na at kwalipikadong mga health professionals sa buong bansa. Layunin din ito na mapabuti ang mga resulta sa kalusugan ng mga Pilipino at maisulong ang pantay-pantay na akses sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Ang kasunduan ay isa sa ilang strategic partnerships na inilunsad sa pagdiriwang ng anibersaryo ng CHED bilang bahagi ng mas malawak na layuning pagtibayin ng koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng pamahalaan at gawing mas tumutugon ang higher education sa mga pangangailangan ng bansa. Sa pamamagitan ng pinatatag na kooperasyon, layunin ng CHED at DOH na makabuo ng isang handa, matatag at makabagong healthcare workforce para sa mas malusog at mas inklusibong Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, target naman ngayon ng Department of Agriculture o DA na maglaan ng pondo para palakasin ang pag-e-export ng mga produktong pang-agrikultura. Layunin nitong mas pataasin pa ang produksyon ng mga high-value crops, lalo na ang mga produktong ating ipinagmamalaki para sa eksportasyon. Ang buong detalye sa report na ito. 150 bagong core shelter units ang formal ng ipinamahagi ng kapayapaan sa pamayanan o kapyanan sa isang turnover ceremony sa 3 barangay sa Sulu Province noong June 13. Ito ay matapos aprobahan ni Kapyanan Project Manager Abdullah Dongkusain ang tig-50 libreng pabahay na inilaan para sa mga pamilya ng Tausug sa Barangay Kagay Indanan, Barangay Umangay Patikul at Barangay Piyahan. Solar-powered ang mga naturang pabahay na may kasama ring kolektor ng tubig ulan. Para sa mga benepisyaryo ng housing program, malaking bagay umunong regalo nito para iangat ang kanilang mga pamumuhay ng may dignidad. Ang turnover ay bahagi ng misyon ng Kapyanan na maghatid ng disenteng pamamahay sa lahat ng pamilya sa loob ng Bangsamoro. Kahit pang Sulu ay hindi na formal na kabahagi ng rehiyon matapos tanggihan ng Sulu ang Bangsamoro Organic Law sa isinagawang plebisito noong 2019. Maliban dito, simboloan nila ng kaligtasan, dignidad at bagong simula ang proyektong ito tungo sa pagbuo ng mga kabahayan na magsisilbing pag-asa ng mga pamilyang maninirahan dito. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita naman mula sa probinsya, laking pasalamat ng 150 pamilya mula sa 3 barangay sa Sulu matapos silang gawaran ng kani-kanilang bahay sa isang housing turnover ceremony na pinangunahan mismo ng Samahang Kapayapaan sa Pamayanan. Narito ang report ni Arnold Herrera. Kinilala ang Quezon City sa nagdaang Planet Aqua City Awards sa Venice, Italy para sa kanilang disaster resilience project na I Rise Up. Ang naturang awards ay kasabay ng Venice Climate Week, katuwang mga kabilang ng C40 cities kung saan natanggap ng Quezon City ang Frontline Protection Award. Para ito sa I Rise Up project ng lungsod o Intelligent, Resilient, and Integrated Systems for the Urban Population. Isa itong proyekto na ginagamitan ng advanced technology, real-time monitoring systems at artificial intelligence o AI na layong paggandain ng mga residente bago pa magkaroon ng kalamidad. Ito ay binuo ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office kung saan makikita ang mga pinakuring ulat sa 142 barangays gaya ng weather stations, flood sensors at iba pang reporting systems. Dahil dito magkakaroon ng kakayahan ng mga barangay na magpatupad ng kinakailangang hakbang o preemptive evacuation bago pa dumating ang isang kalamidad. Samantala ang Planet Aqua City Awards ay nagbibigay pagkilala sa mga lungsod na nagpapakita ng inobasyon at solusyon pagdating sa pag-adapt ng nagbabagong klima. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Binigyang pagkilala ang Quezon City sa idinaos na Planet Aqua City Awards sa Italy para sa kanilang AI-driven disaster response platform na I Rise Up, kung saan natanggap nito ang Frontline Protection Award dahil sa malaking epekto nito sa pagtulong sa komunidad tuwing nakararanas ng kalamidad. Ang buong detalye ihatid sa atin ni Dustin Bayog.
Plano ngayon ng Department of Agriculture o DA na maglaan ng $12.25 million na pondo upang palakasin ang pag-export ng Pilipinas ng mga produktong pang-agrikultura. Ayon kay DA spokesperson Arnel de Mesa, manggagaling ang pondo sa Technical Assistance for Sustainable Agriculture Transformation o TASAT grant ng World Bank. Layunin nitong mapalakas ang crop diversification at mapataas ang produksyon ng mga high-value crops para sa eksportasyon at makasabay sa ibang bansa pagdating dito. Sinabi ni De Mesa na target ng DA na mapaliit ang agwat sa pagitan ng agricultural imports at exports ng bansa. Kabilang naman sa mga produktong nais palakasin ng produksyon ay mga tropical fruits gaya ng niyog at iba pa na mataas ang halaga sa world market. Sinabi din ito na pinangunahan na rin ng DA ang exportation ng iba pa nating prutas tulad ng mangga at pinya sa Europe, Canada, UAE at Hong Kong. Tiniyak naman ng DA na mas palalawakin pa ang programa upang mas maraming local farmers ang tumaas ang kita at mabigyan ng maayos na trabaho sa industriya. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muling magsasama-sama ang mga miyembro ng LGBTQIA+ community sa nalalapit na Love Laban Pride Festival, ang pinakamalaking Pride March sa Asia na gaganapin sa UP Diliman sa Quezon City. Tinatayang dadalo ang mahigit 300,000 katao sa taunang advocacy event na may temang Love Laban to Everyone. Matapos ang parada, kasado naman ang Pride Night kung saan inaasahang magpe-perform ang bandang Cup of Joe, gayon din ang K-pop groups ng BGYO at Alamat. Habang kabilang naman sa magsisilbing host, sina Sasa Girl, Kalad Karen at Esnir sa Love Laban Pride Festival sa June 27. Nagpapatuloy naman ang pagbuo ng mga programa para sa mga atletang Pilipino. Kabilang na riyan ang kasunduan sa pagitan ng Philippine Athletics Track and Field Association o PATAFA at Korea Junior Athletics Federation. Sa ilalim kasi ng isang partnership, magkakaroon na ng pagkakataon ng mga young Filipino athlete na maipadala sa South Korea para lumahok sa mga kompetisyon. Basta sa Balitang Sports, ihatid yan ni Matchpoint, Mili Borja. Nagpahayag ng suporta ang Philippine Sports Commission sa bagong partnership sa pagitan ng Philippine Athletic Track and Field Association o PATAFA at Korean Junior Athletics Federation na layuning palakasin ang paghubog sa susunod na henerasyon ng mga atletang Pilipino. Nagpulong si PSC Chairman Patrick Gregorio, PATAFA President Terry Capistrano at KJAF President Park Kyun-chun. Ibinahagi ni Capistrano kay Gregorio ang isang verbal agreement para sa isang dual program sa pagitan ng PATAFA at KJAF, kung saan magkakaroon ng pagkakataon ng mga Filipino athlete na makapagsanay sa mga world-class training facilities sa Yecheon, South Korea. Ayon kay Capistrano, malaking hakbang ang partnership na ito dahil magbubukas ito ng mas maraming oportunidad para sa mga atletang Pilipino na makasanay sa mas mataas na antas habang pinatitibay ang ugnayan ng Pilipinas at South Korea sa larangan ng athletics. Sa ilalim nito, magpapadala ang PATAFA ng mga high school athletes sa South Korea para lumahok sa mga kompetisyon, habang ang mga Korean athlete naman ay darating sa Pilipinas upang makilahok sa mga lokal na torneo. Layunin din na programa na mapataas ang antas ng kompetisyon, mapalawak ang international exposure ng mga batang atleta at maisulong ang pagkakaibigan at palitan ng kultura sa pagitan ng dalawang bansa. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news sa mundo ng showbiz, halos isang buwan mula nang inireveal ng actress-vlogger na si Alex Gonzaga ang kaniyang pagbubuntis, may pa-baby shower ang kaniyang ate Tony. At sa mundo naman ng Hollywood, soon-to-be mom na rin ang Marvel star na si Elizabeth Olsen. Narito ang report ng ating showbiz, Angel. Para sa soon-to-be mommy na si Alex Gonzaga, isang baby shower ang inihanda ng kanyang ate na si Tony. Ayon nga sa TV host actress, sa wakas ay nangyari na ang matagal niya ng ipinagdarasal para sa kapatid. Kabilang nga sa mga dumalo, ang mag-asawang Luis Manzano at Jessie Mendiola, gayon din sina Julie at Marjorie Barreto, Melay Cantiveros at Mariel Rodriguez. Pangako naman ni Tony na kung paano minahal, inalagaan at prinotektahan si Alex noong bata pa, ganoon din ang gagawin para sa magiging pamangkin. Magunita na noong nakaraang buwan lang na inanunsyo
inanunsyo ni Alex ang pagbubuntis sa kanyang unang anak. Usapang soon-to-be mom pa rin sa mundo naman ng Hollywood, buntis ng Marvel star na si Elizabeth Olsen sa kanilang first baby ng mister na si Robbie Arnett. Ilang buwan matapos ang haka-hakang preggy na ito, ang 37-year-old actress spotted kamakailan sa Los Angeles with her growing baby bump. Ang Hollywood couple kilalang pribado pagdating sa kanilang relasyon. Magunita na taong 2022 nang makumpirmang ikinasal na sila bago pa tumama ang COVID-19 pandemic sa pamamagitan ng isang intimate ceremony. Maliban sa kanyang pagganap bilang Wanda Maximoff or Scarlet Witch sa Marvel Cinematic Universe, pumida rin ang aktres sa Love and Death Eternity at Godzilla. Para sa DZRH TV 20 Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At dyan na po nagtatapos ang aming paghatid ng mga balitang siguradong pampagaan ng pakiramdam, pampaganda ng araw at pampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama muli tayo bukas para sa panibagong hanay ng mga kwentong hindi lang basta good news, kundi the better news. Para naman sa ating mga viewer online, huwag kalilimutang mag-comment ng inyong feel-good stories sapagkat ang maliit na kwento ngayon, maaaring maging malaking inspirasyon bukas. Ito ang The Better News. Ako si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.